Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter. We're celebrating our third Sunday of Easter in this beautiful chapel. Maraming salamat po sa ating mga SSS brothers, no? Pakiabot ang aming pasasalamat sa inyong superior. We're celebrating our Mass here, not because today is the birthday of Brother Ernie, no? Kaya, napaka-special na birthday ni Brother Ernie, lumipat pa tayo ng venue, no? No? Talagang kailangan, sabi ko, parang yung mga nagsisimba ngayon, mukhang invited lahat, no? Parang may pakain pagkatapos ng misa, no? Ay, self-proclaim lang po yun. Nag-assume lang po ako, mukhang meron nga, no? Sabi ko, dami-dami parang may pakain pagkatapos ng misa, no? Dahil po birthday ni Brother Ernie, kaya lumipat pa tayo ng venue. Hindi, biro lang. Pero ito po ay ating regular Sunday Mass para po doon sa mga nanonood online. Kami po ay lumipat lang ng venue para po mas maramdaman nyo yung Easter season. No? Makita po ninyong muling nabuhay ang Panginoon sa iba't ibang mga lugar, katulad ng lugar na ito. Ha? Katulad po ng narinig natin sa mabuting balita, buhay ang Diyos kahit doon sa dalawang alagad na pumunta sa Emmaus, nandoon ang Diyos na buhay. Kaya kahit po dito sa chapel na ito, mararamdaman po ninyo, buhay pa rin ang Diyos. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kapag po binalikan natin yung buong kwento doon po sa gospel na ating narinig, marahil ito po yung marami tayong maririnig na iba't ibang mga accounts tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Simula po nung first Sunday of Easter, last Sunday, yung Divine Mercy Sunday, ibang account at ibang kwento kung paano si Kristo nagpakita. Ito din po yung isang kwento kung paano nagpakita si Kristo sa kanyang mga alagad pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. Pag po pinansin natin at tinignan natin, pinagnilayan yung kwento, yung dalawang alagad ni Kristo papuntang Emmaus. Pag sinabi doon sa mabuting balita, malungkot sila na umalis sa Jerusalem. At bakit sila malungkot? Kasi yung kanilang teacher, yung lagi nilang sinasamahan, sinusundan, pinakikinggan, namatay. At iniisip siguro ng dalawang alagad na ito, paano na kami magpapatuloy sa aming buhay kung yung kasakasama naming leader, teacher, wala na sa amin? Kaya yung lungkot nila ay talagang mabigat para sa kanila na mawalan sila ng isang leader. Kaya siguro napisip na lang ng dalawang alagad, babalik na lang tayo sa dati nating ginagawa. Umuwi na lang ulit tayo sa atin kasi wala naman na tayong sasamahan o susundan. Bumalik na lang ulit tayo sa dati nating ginagawa. Kaya nga, yung pakiramdam ng dalawang alagad, malungkot. At parang hindi nila alam kung paano sila magsisimula muli. Kaya nga si Jesus, nung siya ay muling nabuhay, ang kanya naman talagang inisip, hanapin yung kanyang mga alagad kung saan nagpunta. Isipin po ninyo, nung si Jesus ay nagpapakasakit na, pinapasa na yung krus, di ba? Bago siya makarating sa Kalbaryo, wala namang mga alagad sa tabi niya. Nagkawalaan lahat, no? Nag-alisan lahat. Ang natitira na lang halos na kaalagad na nasa tabi niya ay si Juan, kasi kasama ng kanyang ina, na si Maria. Kaya nga, yung mga alagad, halos wala naman talaga na, hindi mo na makita. Paano nung namatay pa si Kristo? Halos di na sila talaga nakita. Kaya nga nung last Sunday, di ba, makita ninyo, nung si Jesus ay pumunta sa bahay kung saan nag-iipon-ipon yung mga alagad. Takot na takot yung mga alagad. Ano ang sabi ni Jesus? Peace be with you. Kasi yung mga alagad nagkukulong na lang kasi natatakot sila kasi baka madamay sila. Baka kung ano yung nangyari kay Kristo, ganun din yung mangyari sa kanila. Namatay pa si Kristo. Kaya siguro iniisip nila, saan na kami pupunta? Marahil ganun yung pakiramdam ng dalawang alagad na papuntang Emmaus. Mabigat yung kanilang kalooban kasi yung lagi nilang ginagawang magpagaling ng may sakit, nagtupunta sa mga sinagoga, nakikinig sila kay Jesus, wala na, hindi na nila magawa. Kaya nung nagpakita si Jesus, ano sabi po dun sa gospel? Sinamahan ni Jesus sa paglalakad yung dalawa
Pero yung dalawa, hindi nakilala si Kristo. Kaya nga ang ginawa ni Kristo, habang naglalakad, ikinukwento ni Kristo kung ano yung mga nakasulat, no? Mga nakasinulat ni Moises at ng mga propeta. Parang sinasabi na sa atin ng mabuting balita, habang naglalakad si Kristo kasabay ng dalawang alagad, si Jesus kinakausap sila. Yung mga salita ng Diyos ipinapaalala sa kanila. At noong nandoon na sila nakarating, sabi sa gospel, si Jesus didiretso dapat, tutuloy na ulit. No? Yung dalawang alagad, sabi niya, ay magdidilim na, huwag ka nang dumiretso, uminto ka na dito sa amin, mag-stay ka muna sa amin kasi magdidilim na. Kaya ang ginawa ni Jesus, nag-stay. Alam mo naman si Jesus, mabilis maaya yan. No? Basta tinawag mo kumain, kakain yan. No? Pag sinabi mag-stay, i-stay yan. I-invite mo sa bahay ninyo, pupunta yan. Kaya nung sinabi nung dalawang alagad, mag-stay ka na dito kasi gabi na. Kaya nung nag-stay si Jesus, kasabay niyang kumain yung mga alagad, anong ginawa ni Jesus? Pina-experience ulit sa kanila kung paano siya naghati ng tinapay at ibinahagi sa kanila. At doon, nabuksan ulit yung kanilang isip at puso at naramdaman nila si Jesus yung kasabay namin kumain na katulad nito. At nung nakita nilang kumakain, bigla nawala sa kanilang paningin si Kristo. At sabi nung dalawang alagad, kaya pala iba yung pakiramdam natin habang kasama natin siyang lumalakad, habang ipinapaliwanag sa atin yung salita, at habang kumakain tayo, kaya pala iba yung ating nararamdaman. Doon lamang nila na-recognize si Kristo nung marinig nila yung salita at tumanggap sila ng pagkain na nagmumula sa Panginoon. Pansinin ninyo, nare-recognize ang Diyos sa salita at sa pagkain. Mga kapatid, tuwing kailan natin ginagawa yan, di ba kapag tayo nagsisimba, ang ating tinatanggap ang salita at ang pagkain, mismong katawan at dugo ni Kristo. Ibig sabihin, sa misa, lagi pala nating nare-recognize dapat ang Diyos. Lagi niyo po bang nakikita ang Panginoon pag kayo nagsisimba? Lagi niyo bang na-appreciate ang misa? Andyan ang salita ng Diyos, andyan ang kanyang katawan at dugo na tinatanggap natin sa komunyon. Lagi niyo bang nararamdaman ang Panginoon? Kasi kapag nararamdaman niyo ang Diyos sa misa, kapag nararamdaman ninyo ang Panginoon, ang kanyang presensya ay nakikilala niyo sa misa, ibig sabihin, mahalaga ang pagsisimba. Mahalaga ang misa. Mahalaga ang Eucharistia. Dahil ang presensya ng Diyos ay laging nakikita sa hapag ng ating Panginoon, sa salitang ating pinakikinggan. Kung mahalaga ang misa sa atin, dapat hindi yan nawawala sa buhay natin. Kung mahalaga ang misa para sa atin, dapat ang Eucharistia ang laging nauuna na hinahanap natin sa ating buhay. Kaya lang, inaalis yata yung misa, no? Parang tinatanggal pa yata, ano? At yun yung kakalungkot kapag ganun yung nangyari. No? Kapag mismong yung misa ay aalisin sa kung tayo nakasanay na doon nagmimisa, baka may tanong tayo dapat ayusin. Mahalaga ba talaga ang pagdiriwang ng misa para sa atin? Mahalaga ba talaga ang misa para sa atin? No? Kasi kapag hindi mahalaga, madaling sabihin, wag na lang kayong magmisa dito. No? Buti na lang, malakas ang loob ng St. Peter Community. Hahanap at hahanap ng paraan para mayroong misa. No? Hindi mawawala sa inyo talaga itong misa kasi mahalaga ang misa para sa inyo. At marahil kapag alam ninyo na minsan makakaramdam kayo ng lungkot
malungkot sa sasabihin nyo ano bang nangyayari sa atin. Minsan makakaramdam tayo, hanggat nare-recognize ninyo ang Diyos sa misa, gagawin at gagawin ninyo yung mahalaga para sa inyo. Kaya po kahit po ngayon nandito kayo, sa susunod na linggo, hindi ko alam kung nasaan kayo, no? Basta tandaan po ninyo, ha? Huwag na huwag aalisin ang misa. Kung ang misa ay kung saan na ihahatid niyo ang Diyos, ang kanyang presensya sa mga taong pinaglilingkuran ninyo, kung ang misa ay paraan para mapalakas kayo ng Diyos dahil nakikilala niyo ang Diyos, huwag na huwag kayong aalis sa pagdiriwang na ito. Kahit ho nandyan na kayo sa kalsada, ha? Huwag kayong hihinto, no? Kahit doon na ho kayo sa parking ng kung saang parking ng saang mall yan, magmisa pa rin kayo, no? Pag tinanong, bakit ganyan na? Kasi mahalaga sa amin na kinikilala ang Diyos, no? Mahalaga sa amin na pinaglilingkuran ang Panginoon. Kaya po ito ay hamon para sa atin, no? Pero hindi nangangahulugan na hihinto ang ating misyon. Hanggat nakikilala natin ang Panginoon sa pagdiriwang ng misa, hanggat mahalaga sa atin ang misa at doon na ipapakita natin ang ating lakas at nakikita natin ang presensya ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang ating paglilingkod. Kaya nga ngayon sa kaarawan ni Brother Ernie, binibinyagan ang ating unang misyon sa lugar na ito, no? Ang ating misyon ay palaganap ang salita ng Diyos sa iba't ibang paraan. At sa unang araw ng sa pagdiriwang mismo ng birthday ni Brother Ernie, ito mismo yung ating unang ginagawa, no? Ipinagpapatuloy ano ang ating sinimulan at dito ibinibigay pa rin sa atin ng Diyos ang kanyang presensya. Sana ito pong pagdiriwang natin kahit nandito tayo sa lugar na ito, katulad ng dalawang alagad, pagkatapos na sila'y tumanggap ng pagkain na nagmula sa Panginoon, nag-iba ang kanilang pagkilala sa Panginoon. Mas lumalim at naging masaya ang kanilang buhay dahil dumating pa rin sa kanilang buhay ang Panginoon. Nagpakita pa rin sa kanila ang Diyos. Kaya sa ganitong pagkakataon, may hamon man, may challenge man para sa atin, pero hindi mawawala na patuloy nating kilalanin at makilala at mapaglingkuran ang ating Panginoong muling nabuhay. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.